Alam niyo ba, yung pakiramdam na kapag nakikinig ka ng isang kanta, parang may kwento itong binubulong sa'yo? Na parang bawat nota may kahulugan? Well, ngayon, papasok tayo sa isang napakagandang alamat na madalas itinuturo sa mga bata sa Japan. Isang kwento na nagpapaliwanag kung paano ang isang malalim na pagmamahal ay naging isang napakagandang instrumento. Tingnan nyo to. Ito ang batokin. Anong una nyong napansin? Sigurado, ako. Yung ukit sa dulo, di ba? Isang ulo ng kabayo. Bakit kaya? Kasi hindi lang yung basta palamuti. Bawat hibla, bawat kurba ng instrumentong yan, may itinatagong kwento. So yun nga yung tanong natin, di ba? Bakit kabayo? Halina't pakinggan natin ang kwento sa likod ng batukin. Isang kwento ng pagkakaibigan, ng katapatan, at ng musikang isinilang mula sa puso. Okay, handa na ba kayo? Tara na, maglakbay tayo papunta sa malawak na kapatagan ng Mongolia kung saan naghihintay ang bida ng ating kwento. Isipin nyo, isang lugar na parang walang katapusang karagatan pero hindi tubig, kundi kulay berdeng damo. Sobrang lawak na parang yung dulo nito, langit na. Ganyan ang Sogen, ang malawak na damuhan ng Mongolia. Ito ang tahanan ng ating kwento. At dyan, sa gitna ng lahat ng yan, nakatira ang bida natin, isang batang pastol na ang pangalan ay Suho. Simple lang ang buhay niya, kasama ang lola niya at ang mga tupa. Pero si Suho, kilala siya hindi lang sa pagiging masipag, kundi sa busilak niyang puso at sa napakagandang boses niya kapag umaawit. Tapos, isang gabi habang pauwi, may nakita si Suho. Isang maliit na puting bisero, nanginginig at mag-isa. Sa awa niya, dahan-dahan niya itong binuhat at inuwi. At sa gabing yon, doon nagsimula ang isang pagkakaibigang hinding-hindi na mapaghihiwalay. Lumipas ang panahon at yung maliit na bisiro, lumaking isang maringal na puting kabayo. Grabe, kasing tatag ng bundok at kasing puti ng niebe. Si Suho, yung simpleng pastol, at itong napakagandang kabayo, nagkaroon sila ng isang koneksyon na hindi mo may paliwanag. Pinatunayan nila na ang tunay na pagkakaibigan, wala yan sa itsura, kundi nasa puso. Pero alam niyo naman sa mga kwento, di ba, bawat matibay na samahan, sinusubok. At yung sa kanila, darating sa anyo ng isang panganib mula sa kadiliman ng gabi. Sa dilim ng gabi, biglang may sumalakay, isang dambuhalang lobo. Pero bago pa man ito makalapit, isang puting kidlat ang humarang sa daraanan nito. Yung puting kabayo, buong tapang na hinarap yung panganib. Handa siyang gawin ng lahat para protektahan ang kanyang pamilya. Habang ginagamot ni Suho yung mga sugat ng matapang niyang kaibigan, bumulong siya ng isang pangako. Isang pangako na hinding-hindi na sila maghihiwalay. Sa sandaling yon, hindi na lang sila basta magkaibigan. Pamilya na sila. Pero, ang tadhana, may ibang plano. Dito na magbabago ang takbo ng kwento. Dadalhin sila mula sa payapang damuhan patungo sa magulong bayan ng kanilang pinuno. Nabalitaan ni Suho na may malaking karera ng kabayo. Kaya naman, sakay ng kanyang puting kabayo para silang iisang nilalang na lumilipad sa kalawakan ng damuhan. At sa karera, walang sino mang nakahabol sa kanila. Sila ang nagwagi. Namanghayong pinuno sa ganda at bilis ng puting kabayo. Pero nung nakita niya si Suho na isa lang hamak na pastol, bigla niyang binaliwala yung pangako niyang ipapakasal ang anak niya sa mananalo. Sa halip na parangal, inalok niya si Suho ng pera. Iyon na ang pilak, akin na ang kabayo. Nako, parang mga patalim yung mga salitang yun na tumusok sa puso ni Suho. Siyempre, ang sagot ni Suho, hindi siya binebenta kasi ang kaibigan niya walang katumbas na halaga. Dahil sa pagtanggi niya, ipinag-utos ng malupit na pinuno na saktan si Suho at sa pilitang kunin ng puting kabayo. Eto na yung pinakamasakit na sandali sa buhay niya. Ngayon, haharapin natin ang pinakamalungkot na bahagi ng alamat. Pero dito rin natin matutuklasan kung paano ang isang pagtatapos ay pwedeng maging isang bagong simula. Kahit nakakakulong, iisa lang ang nasa isip ng puting kabayo, si Suho. Ginamit niya ang lahat ng natitirang lakas para makatakas. Kahit tadtad ng sugat, tumakbo siya. Isang huling takbo, pauwi sa kanyang pinakamamahal na kaibigan. At doon, sa mga bisig ni Suho, siya pumanaw. Sa sobrang pighati, gumuho ang mundo ni Suho. Pero sa kanyang pag-idlip, may naramdaman siyang isang pamilyar na presensya.
nagbalik ang kanyang matalik na kaibigan, hindi sa sawgen, kundi sa kanyang panaginip. At sa panaginip na yon, nagsalita ang puting kabayo. Hindi para magpaalam, kundi para mag-iwan ng habilin. Isang paraan para magpatuloy ang samahan nila kahit sa kabila ng kamatayan. Tapos na ang kwento, pero hindi pa tapos ang ating paglalakbay. Kasi sa bawat alamat, may mga aral na nakatago. Halina't pagnilayan natin ang mga hiyas na iniwan sa atin ng kwento ni Suho. Unang-una yung batokin. Ito mismo yung instrumentong nilikha ni Suho. Ang pangalan nito ay salitang Hapon na ang ibig sabihin ay violin na may ulo ng kabayo. Isang pag-alaala at parangal sa pinagmulan ng musika nito. Pangalawa, yung sojen. Higit pa sa isang lugar, di ba? Ito yung simbolo ng kalayaan, ng simpleng buhay at ng dalisay na pagkakaibigan na muo sa pagitan ni Suho at ng puting kabayo. At panghuli, yung Tonosama, yung pinuno. Ang karakter niya ay isang paalala sa mga lumang kwento tungkol sa pag-abuso sa kapangyarihan at kung paano ito kayang talunin ng kabutihan at katapatan. So ano nga ba ang tatlong aral na iiwan sa atin ng kwentong ito? Una, ipinakita ni Suho na ang tunay na lakas ay nasa kabaitan. Pangalawa, na ang totoong pagkakaibigan ay hindi natatapos kahit sa kamatayan. At panghuli, itinuturo nito na kahit sa gitna ng pinakamalalim na pighati, mayroong kabandahan at musika ang maaaring isilang. At sa gayon, nabuo ang ating kwento. Bawat tunog na nagmumula sa batokin ay hindi lang basta musika. Ito ang tinig ng isang matapat na kabayo, ang awit ng malawak na sogen, at ang walang hanggang kwento ng pagmamahal ng isang batang pastol. At bilang pagtatapos, iiwan ko sa inyo ang tanong na ito. Sa mga musikang paborito ninyo, anong mga nakatagong kwento ang inyong naririnig? Dahil kung minsan, ang pinakamagandang musika ay hindi lang naririnig ng tenga, kundi nararamdaman ng puso.